Hello mga Mare. So ayan, nandiyan kami sa Divisoria. Sa 999 kami pumunta. Nasa 999 kami ngayon. Nag-ikot-ikot. Nagbili ng kung anong pwedeng mabili. So ako naman is naghahanap ng underwear. So sa mall kasi ang sobrang mahal. Lagi kasi akong bumibili ng yung parang silky siya na underwear. Sobrang triple kasi yung presyo kung i-compare mo lang kasi dyan sa Tutuban at saka sa 999. So sobrang sulit pag diyan ka na lang bumili. Kasama ko yung apat kong mga lalaki. So nagyayaya kasi sila na lumabas. Kapon pa sila nagyayaya. Actually si Popo kasi gustong-gusto na niyang mamili ng damit niya. Eh sabi ko bukas na lang. So ngayon yon, tinatamad kasi akong lumabas. So ngayon namin inano yung pag-shopping namin. So diyan lang kami. Sabi ko sa Tutuban kami bibili o kaya sa 999 kasi mas mura. So ayan yung anak kong lalaki, kasama ko yung asawa ko at saka si daddy na lagi niyang katabi, laging kapit ko sa kanya. So lagi sila magkasama. So ayan, napagod kami mag-asawa. So hinaantay na lang namin yung apat. Nag-ikot-ikot muna sila. Nandito kami sa food court. Naupo muna kami. So sobrang nakakangalay talaga ng paa. So, ayan yung asawa ko, pindot pa rin ng pindot. Sobrang busy talaga. So, kinukulit kasi ng mga bata na, na mamasyal nga dyan sa Tutubana. Saka sa 999. 666, sorry. Sa 999, binaliktad ko lang. 999, nasa 999 kami. So, tagos ng 168. So, ayan. Na kami, palabas na kami. Tatawid naman kami sa Tutubana. So, time check kasi niyan is 5:30. So, andyan na sa labas. Andyan na yung mga pang midnight sale. Diyan na lang kami sa labas. Kasi kung ano naman yung tinda kasi sa loob, nandyan na sa labas. So, nilalabas lang nila para naman sa gabi. So, ayan, naghanap-hanap kami ng damit. Tapos, underwear din ng mga anak ko. Dikit na. Ate, kuya, tempered na, 50 na, libre dikit na, halika na. Ate, kuya, Samahan niyo ako mag-grocery. So, mag-grocery tayo. So, ayan, nakauwi na kami. Nagpiprepare naman ako ng dinner namin. So, sabi ko kasi sa bahay na kami magdi-dinner para tipid kami kasi nagastusan na kami doon sa pamimili namin ng mga damit. So, nagpaplano ako Sangyup pa. Sangyup yata yun. Tapos, mag-ano lang kami pasta para less sa kanin. Namili na ako ng Coke. At saka yan, tokwa. Paborito ko yan tokwa. So, nag-request din yung mga bata ng pakbet. And 2 pack yung binili kong tokwa. Kasi paborito ko yan. Tapos, nag-request kasi yung mga bata ng pakbet. So, andyan yung sa ilalim ng yung pakbet. Ayan. Kasi malayo dito yung palengke. Kailangan pa sasakay pa ako. So, ayan na. Pauwi na ako. Mag-prepare na ako ng aming dinner. So, magpapasundo lang kasi ako sa aking anak. Kasi yung susi iniwan ko. Mahirap pa mag-akyat ng walang susi. So, ayan. Nagbili ako ng lettuce. Ito na yung niluto kong pasta. Para hindi kami masyadong kakain ng kanin. Napansin ko kasi may sila kumakain kaya naisipan ko magpasta para hindi sila masyado sa kanin. So ayan yung beef tapos broccoli, pinakulo ko lang yung broccoli saka yung lettuce, nandiyan yung lettuce at yung kimchi. Tapos piniprepare ko pa lang yung pork sangyup pa. Ayan yung pork sangyup. So ayan, kailangan talaga may kimchi pag may nag-sangyup kami. Kasi kung sa labas kasi kami kakain, baka kulang yung namin, budget. Kaya naisipan ko na lang magluto na lang sa bahay. Kahit walang pang So ayan yung mga bata, naya sila magano. So ayan, kain na tayo. Kain na tayo. Okay. Ayan, ako naman ako ang pinakahuling kumain kasi gusto ko kasi pagkakain kami, mainit-init pa kasi yung kinakain namin para ganahan sila kumain. So, ayan, ang dami pang natira kasi may kasi sila kumain kanina ng burger, tapos siopaw. Nag-siopaw pa sila.
Kaya ako nang huling kumain dyan sa may lamesa. So, di bali na. Nagpapataba na naman ako. Nabubulol na naman talaga Sa ako. langaw. So, sabi ko magda-diet ako. Hindi na ako nakapag-diet. Dahil marami akong niluto, masarap yung niluto ko. Bukas na lang ako magda-diet. Lagi naman bukas. Hindi na uubusan ng bukas. May akong nag-ano ng bukas. Bukas na naman. Nakita nyo naman halatang halata talaga sa camera na malaki talaga yung bilbil ko. Sobrang buti nga maluwang yung sinuot ko na damit. Kasi kung hindi, mahalata talaga na yung katakawan natin. So ayan, lagi akong nagsusot ng maluluwang para hindi halata yung bilbil ko. As in triple talaga yung bilbil ko. So ayan, hindi na talaga ako tumayo dyan kanina. So hindi na talaga ako umiwalay sa upuan. Basta ako, dahil masarap yung luto ko, kaya kailangan na sulitin natin yung kasi pag uwi natin mga mare, walang masyadong gulay doon, walang masyadong ganyan na karne. So yung mga karne kasi kailangan ikaw pa mag puro sinigang, paksiw, ayan ang ulam namin sa Masbate. Kaya sinusulit namin yung kinakain namin na gulay. Naiya pa ako sa lagay na yan sa camera, hindi pa ako sumusubo ng sumusubo. Nagpapakit pa talaga ako dyan sa camera. Kasi alam ko talaga nga nasa harap ako ng camera. Pero talagang ang laki-laki ng mga subo ko dyan mga mare. Kung nakita nyo lang sana, pag nakatalikod na yung sa camera, ang subo ko talaga sobrang, parang minsan akala mo, tululaway pa akong kumakain ng mga masasarap na pagkain. Siyempre, nasa harap ako ng camera, kaya medyo kailangan na paseksihan muna natin ng konting-konti lang yung subo natin. Sobrang satisfied naman ako sa niluto ko. Kahit pa paano, parang nakaramdam ako na hindi ako masyadong nabigatan sa aking pagkain kasi hindi nga ako ng guys mga mare, sobrang nabibigatan ako pag kumain ako ng kanin. Yan, subo lang tayo ng subo. Siyempre ako nagluto niyan kaya masarap eh. Sulitin ko talaga yung pagkain ng sanggupsal. Ayan, yung lettuce pa naman na pagkamahal-mahal talaga ng lettuce. So isang pitas lang siguro nasa 93 pesos. Kaya mahal-mahal. Kaya sulitin natin kumain ng gulay dito. Alam niyo ba na pagkatapos kumain ako, ugalian ko na talagang uminom ng kape. So nasanay talaga ako kasi nung trabaho ko sa Hong Kong, dahil naglalagay ako ng mga cream sa aking mukha, inaalaw naman ako ng aking mga amo na magkape after na magtrabaho. So, ayan, nakasanayan ko na lalo pag winter mga mare. Sobrang nakakailang kape talaga ako. Kaya medyo na-addict na talaga ako sa kape. Ang ginagawa ko talaga niya na pagkatapos ko talaga kumain, nagkakape ako. So, ayan ang nire-request ko lang sa aking amo, ang magkape pagkatapos kumain. Kaya yung ngipin ko minsan nangingilaw na talaga as in sa sobrang addict na sa pagkape. Oh, hello, bata. Ibabaw mo na yung kopi niya. Kahit kanina pa kayo nagsusugal din. Yung mga anak ko nagbabanding-banding na sila sa kwarto. So, yung isang kwarto kasi, for the boys na kwarto yun. So, sa isa naman, dalawa kami ng anak kong babae. Yung asawa ko naman, ayaw matulog dyan. Sobrang nasisikipan kasi siya sa kondo. Sabi ko naman, pwede naman siya dito sa, matulog. Kaso ayaw niya talaga. Kailangan talaga kasama niya si dading. Kung saan siya, nandun si dading. So, ayan, magkakape talaga ako. Sobrang addict na addict talaga ako sa kape. Paborito ko yung Nescafe. Dati, yung coffee ko brown, yan ang gusto ko. Tapos, nag-shift naman ako sa Nescafe. So, sobrang, ayan na, hindi na ako nagpapalit ng kape ko. Kaya na ako sa Nescafe na pula. Kayo ba, nakaugalian nyo na ba magkape pagkatapos ng kain ng tanghali at saka sa gabi? So, kahit mainit man o hindi, nagkakape talaga ako. Sobrang nakasanayan ko na talaga. Lalo na pagkatapos kain sa umaga, tanghali at saka sa gabi. Sabi nila hindi ka daw makatulog pag nakainom ka daw ng kape sa gabi. Sobrang hindi ako agree kasi kahit uminom ako ng 2-3 kape, inaantok pa rin talaga ako. Sobrang hindi totoo na hindi ka aantukin pag nakainom ka ng kape.
So, minsan yan na pag ginawa kong pampatulog yung pag-inom ng kape. Pagtapos ko naman ng uminom ng kape, parang maya-maya inaantok na ako. So, hindi totoo na hindi ka nakakatulog sa kape. So, kinukontrol ko naman yung pag-inom ng kape kasi syempre, hindi naman suit kasi na uminom ng kape. Kahit papaano isa, para maalaga naman natin yung ating katawan na hindi puro yung kape.